Magandang araw, Malacanang Press Corps. Bilang bahagi ng pagbabalik sa ganda ng Maynila at pagsusulong sa sustainable travel and tourism, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang launching ng Pasig Bigyang Buhay Muli Phase 4 kahapon sa Loton Pasig River Ferry Station. Isusulong ng Pasig River Rehabilitation Project ang pagbabalik ng natatanging ganda ng makasaysayang lagusan ng tubig. Layunin ng Phase 4 ng PBBM program na gawing mas walkable at bike-friendly ang tabing ilog sa tulong ng pagtatayo ng maayos, malinis at maaliwalas na walkways at bike lanes. Magkakaroon din ng mga commercial spaces sa kahabaan ng 530 meters na segment ng proyekto upang pasiglahin ang komersyo sa lokal na komunidad. Bukod sa sustainable initiatives ng programa, masaya ring ibinahagi ni Pangulong Marcos Jr. ang river transport modernization sa ilalim ng PBBM Phase 4. Ayon sa Pangulo, magiging operational na ang MB Dalaray sa susunod na buwan. Ang MB Dalaray ay isang electric ferry na dinisenyo dito mismo sa Pilipinas. Inihag din ng Pangulo ang patuloy ang testing ng Clearbot, isang solar-powered, AI-enabled robotic vessel na tutulong sa paglilinis sa Ilog Pasig. Nitong nakaraan lamang ay ating ibinalita ang inaning parangal ng PBBM program. Nanalo ito ng 2025 Asian Townscape Award mula sa United Nations Habitat para sa Sustainable Urban Development Work na tunay ngang maipagmamalaki ng bawat Pilipino. Kinilala naman ng Pangulo ang dedikasyon ni Unang Ginang Liza Marcos upang tiyaking magiging matagumpay ang Pasig Bigyang Buhay Muli program. Every time we gather here by the Pasig River, we are reminded that progress does not always mean building something new. Sometimes, progress means bringing something beautiful back to life. All these efforts are part of a larger vision to create a culturally rich urban environment where history, nature, and modern living come together seamlessly. Let us keep this river flowing with hope, with life, and with pride. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula po kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, mayroon pong proposal si Senator Sherwin Gatchalian na i-abolish na lang ang DPWH considering the gravity of corruption doon sa ahensya. Naisip po ba ito ng Pangulo on his part? Unang-una po, ang departamento, hindi po lahat ng mga nangangasiwa at hindi po lahat ng mga taong gobyerno sa DPWH ay masasabi nating gumawa ng kamalian. May mga public servants pa rin po at public officials na masasabi natin tumutugon sa kanilang mga obligasyon. Sa ngayon po ay hindi po pa naiisip kung dapat itong i-abolish dahil dapat ang tanggalin dito ay yung mga gumagawa ng mali. Madali naman pong malaman kung sino-sino ito at sa tulong na rin po ni Secretary Vince, matatanggal po ang dapat matanggal sa ahensya. Magpa-follow up sana, Yusek, kasi kanina may announcement si Secretary Vince na i-open yung 2,000 vacant positions, if I'm not mistaken. Makabubuti po ba ito sa ahensya? At ipapalit daw po yung mga matitinong mga pwedeng makapasok sa DPWH. Dahil nga sabi ni Sec Vince ay marami matatanggal. At dahil dito, na warning na po ito sa mga papasok. Dapat po kayo ay maging matino, dapat kayo ay may integridad at dapat po talaga tumugon kayo kung ano ang naaayon sa batas at kung ano ang maitutulong sa taong bayan. Salamat po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Rich Bon Quevedo, Daily Tribune. Good morning po, Yusek. Request na po sana kami ng reaction po of the palace with calls for resignation of GSIS PGM Wick Veloso over, quote, gross mismanagement,
repeated violations of GSIS policies and an alarming erosion of public trust in connection with alleged series of high-risk, non-compliant investments that have resulted in 8.8 billion pesos in cumulative losses. While nag-respond na po siya dito, for the palace po, kakausapin po ba siya ni President Marcos Jr.? Ano po yung palagay ng palasyo sa allegations po na ito? Ang alam po natin, ang Pangulo po, ang gusto po niya ay mga taong tumutugon sa kanilang mga obligasyon. Dapat ang pamumuno, ang tamang leadership, ang nais ng Pangulo sa bawat ahensya. Sa ngayon po, bibigyan ko na lamang po kayo ng update kung ano po ang nasa sa loob ng Pangulo patungkol dito. Hindi naman po maagad-agad na bibigla dahil kung meron po mga reklamo sa ngayon, dapat po itong inaaral ng masinsinan. Kung meron naman pong basis, tingnan po natin kung ano magiging desisyon ng Pangulo. Pero aware na po si Presidente sa mga calls po with this situation. Opo, alam niya na po. Thank you, Yusek. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Mag-follow up lang po kami regarding po dun sa issuance for dun sa suspension, extended deferment ng rice importation, tsaka yung pag-set po ng farm gate price for rice, kung meron na pong update. Actually po, yung the Cabinet Level Tariff and Related Matters Committee ng Economy and Development Council, nagkaroon po sila ng meeting last week at diniscuss po nila ang mga usaping ito. At magbibigay po sila ng kanilang recommendation sa ED Council at tingnan po natin kung ano po ang magiging rekomendasyon nila. May target date po kaya ang Palace kung kailan po malalabas yung mga issuance na yun, especially na November 2 po yata yung... Mga first week of November po yung target nila. Thank you po. Sunod mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. May statement po ba or reaction si Pangulong Marcos regarding po sa issue ng umano'y pension cut sa mga retired military generals and officers, especially those spreading misinformation? Though may paglilinaw na po dito ang Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon po ay wala naman pong masasabi kung anong tugon ng Pangulo patungkol dyan. At ang issue po na yan ay sa AFP at kung meron silang aaralin, dapat muna po sigurong aralin. Follow up lang, ma'am. May pananagutan pa rin po ba sa gobyerno ang mga retired AFP generals and officers since tumatanggap pa rin sila ng pension mula sa gobyerno? Ang pananagutan nila kung gumawa sila ng krimen, dapat po sila managot at ang korte po ang hahatol sa kanila. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Ana Bajo, GMA Online. Morning, ma'am. Ma'am, what's the interest of the U.S. in the ongoing probe into the flood control projects of the ICI, given that last week po, pumunta si U.S. Embassy Acting Deputy Chief of Mission Michael Kelleher dun sa body? Nakausap po kami mismo at tinawagan po natin si Attorney Hosaka at tinanong po natin kung ano yung kanilang naging usapan. According to him, nagkaroon lang daw po ng courtesy call at inalam daw po kung ano yung mandato ng ICI. Just courtesy call. But ma'am, do we see this as an indication that the body is inviting foreign development partners sa pag-audit po ng foreign assisted projects? Kasi we know naman po na may mga infrastructure projects na possible na funded or may assistance ng US. Wala po daw sila napag-usapan doon, kundi tinanong lang kung ano po yung mandato at yung methodology na ginagawa ng ICI. Pero patungkol po dyan sa mga ganyang klaseng mga opinion, wala po daw silang ganyan napag-usapan. Last na ma'am, did they offer assistance din po sa ongoing probe? Wala rin po sila napag-usapan. Nagtanong lang po talaga kung ano yung methodology at kung ano yung mandato ng ICI. Thank you, ma'am. Sunod, Liza Bonzo, Bilyonaryo. Good morning po, Yusek. Recently, Congressman Kiko Barzaga posted online that Marcos administration is allegedly planning to arrest him over his speech on secession, and he also claimed that the administration stated former House Speaker Martin Romualdez is innocent. May we ask the Palace's response to these claims? Mahirap pong tumugon. Siguro mas maganda po kung kayo muna ang magtatanong sa kanya kung saan galing at anong basihan ang sinabi niya. Mahirap po kasi sumagot ng haka-haka, insinuation, ng walang basihan.
So, mahirap bigay ng isang intelligent answer or response gamit ang pag-iisip sa mga bagay-bagay na wala namang basihan. Kayo po muna magtanong sa kanya, saan niya galing? Saan galing itong kanya mga sinasabi? Okay po, Yusek. Second question, may we request naman po yung reaction ng Palace to the resolution issued by 34 major business organizations calling for urgent action from the President against corruption. They specifically emphasize na may mga fees and taxes daw po silang binabayaran to conduct business in the country, and in return, they expect the government to act more swiftly and transparently in addressing what they describe as a historic, massive, and unprecedented corruption scandal. Okay, sinimulan po ito ng Pangulo, ang sumbong sa Pangulo, nitong September. So makikita po natin kung gaano na po kalaki at ang inabot nito, kung gaano na kahaba ang inabot nito. Nagkaroon po ng Executive Order number 94 para po ma-establish ang ICI, ang Independent Commission, para po magkaroon ng mas malalim ang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects at infrastructure. Nagkaroon na rin po ng mga pag-freeze ng assets, nagkaroon na din po ng pag-issue ng mga ILBOS, ang DOJ, at nagkaroon na rin po ng recommendation ng pagsasampa ng kaso kay Congressman Zaldico. So marami pa pong nagawa at marami pa pong iniimbestigahan. Nararamdaman po ng Pangulo at ng administrasyon ang mga nararamdaman ng mga businessmen. Kaya po patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga at patuloy ang pagpapabilis ng aksyon para po mapanagot ang dapat na mapanagot. At siguro ang hiling nilaman po natin doon sa mga obstructionists na gumagawa na lang ng iba't ibang kwento para sirain ang integridad ng ICI, bawasan nila to o hintuan na nila dahil hindi po ito nakakatulong sa ekonomiya. Thank you po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Ma'am, follow-up dun sa question ni Elijah. In that same statement, isa po sa panawagan ng business groups is for the President to empower the ICI with full legal authority for them to fulfill their mandate. At sa isa pong kaugnay na hakbang, si Congressman Erice called on the President to call for a special session of Congress para ipasa yung bill that will give more powers to the ICI. Is the President considering these calls na para po bigyan ng mas malawak na kapangyarihan ng ICI for them to fulfill their mandate more effectively? Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila, kahit mga senador, kahit mga miyembro ng Kongreso, sila naman po ay tumutugon at nagbibigay ng kanilang pahayag. So sa ngayon po, maganda po ang tinatakbo ng ICI at iginagalang po ng mga witnesses or yung mga pinapatawag, mga di umanong concerned parties, ginagalang nilang ICI at tumutugon sila sa patawag. So is that to say that the President is satisfied with how the ICI is doing its job? At kung sinabi nyo nga po, maganda na, baka may igaganda pa, hindi na ho ito kino-consider ng Pangulo? Kung may igaganda pa, hindi naman po ito sasarahan ng pinto ng Pangulo. Pero sa ngayon po, sa nakikita po natin, maganda po ang itinatakbo ng pag-iimbestiga ng ICI. Panghuli po. on the SAL-ENS, may mga ilang members of Congress po, and Senator Risa today released their SAL-ENS. Meron na ho bang nag-request na makita ang SAL-EN ng Pangulo at binigyan na ho ba ng pahintulot ng Pangulo na ito i-release? As we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng any information about that. Thank you. Din tanong mula kay Kelly Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. DILG Secretary Remulla inspected the new Quezon City Jail, saying those involved in flood control anomalies po ay maaring makulong doon, at sinabi niya rin po na sa aking palagay, aabot hanggang 200 tao ang masasama sa flood control scandal. Is Malacanang, ICI or Ombudsman looking the same figure? 200 lang talaga. Tignan po natin kasi hindi pa naman po tapos yung investigasyon. Kung ganyan, sa tingin niya, na-estimate niya, ready naman po ang gobyerno kung sila ay dapat na makulong.
baka naman may mga pagkakataon na yung mga kaso maisasampa ay pwede namang matatawag na bailable. So, tingnan po natin. Sorry po, follow-up. Sabi niya, I assume that the first round of indictments I will be in the next 3 weeks. And din po naman ang pangako ng ICI na magkakaroon po ng mabilisang pagsasampa ng kaso. Nagkakaroon lang po talaga ng pag-iipon ng mga ebidensya para hindi naman po malabnaw yung mga kasong isasampa nila at baka madismiss lamang po. Sayang po ang effort sa kanilang mga ginawa kung madidismiss lang po agad. Easy clear. Maraming salamat. 2 million family food packs at 720,000 pesos na halaga ng tulong ipinaabot sa mga tinamaan ni Tropical Storm Ramil. Alinsunod sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin na mabigyan ng agarang tulong at kapanatagan ang mga sinalanta ng Tropical Storm Ramil. Umabot sa 2 million family food packs ang inihanda ng DSWD para sa mga apektadong lugar. Binigyan din ng DSWD na mayroon pa itong mahigit 169 million pesos na standby fund na handang gamitin para sa ongoing disaster response operations. Sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, ang DSWD ay nakapamahagi na ng paunang tulong sa 382 family food packs at 547 ready-to-eat food boxes na nagkakahalaga ng 720,925 pesos. Ayon sa tala ng ahensya, may 14,500 affected families o 30,368 individuals mula sa 147 barangays sa Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Western Visayas. Namahagi rin ang disaster response personnel ng DSWD ng mga ready-to-eat foods sa mga stranded passengers sa Bicol Region kung saan nagkaroon ng suspension ng sea travel. Nagpaabot din ng tulong ang ahensya sa Sorsogon kung saan unang naglandfall ang bagyong Ramil. Sa kabila ng sunod-sunod na sakuna sa bansa, lindol at bagyo, siniguro ng DSWD na sapat at tuloy-tuloy ang replenishment ng relief supplies para sa mga apektadong residente. Alinsunod pa rin ito sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na siguruhing walang Pilipino na magugutom sa oras ng sakuna. Dami bidding at ibang tiwaling gawain hindi na uubra sa bagong government procurement law. Iyan ang babala ng Department of Budget and Management sa mga bidders na nagbabala kumuha ng government contracts. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ahensya na lalong higpitan ang pagbabantay sa kaban ng bayan. Inisa-isa ni Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang mga mahalagang nilalaman ng new government procurement law, gaya ng mandatory disclosure of beneficial ownership information. Layunin ng bagong probisyon ng batas na gawing mas masinsin ang pagkilati sa mga potential bidders ng government projects upang maiwasan ang conflict of interest na maaaring pag-ugatan ng korupsyon. Bawal na ang sabwatan gaya ng palit pangalan at iba pang baluktot na pamamaraan. Ang hakbang na ito ay pagpapatatag lamang sa adhika ni Pangulong Marcos Jr. na puksain ang mga tiwaling gawain bago pa man simulan ang government bidding.